Oh? Ba't tatawagan mo si Tatay Dante? Siyempre naman Kung mautak si Nida. Yun, pag nadinig yung boses ko, ibaba niya. Mas maganda ikaw. Hala, Tatay Dante, kamo, oo, di ba? Namiss na kita. Oy, namiss na kitang imamasad sa. Oy, gano'n na. Nakausap mo na. Oo, lumayo ka kay Nida, kamo. ano? Tapos, Hihingi tayo ng permiso kay Ate Nida. ay, hindi Nakausapin natin si Tatay Dante. Hindi, ikaw lang. Huwag mo sabihin na katabi kita. Ibaba ni Nida yun, sabi ko sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Madiskarte si Nida. Hindi pwedeng ganun. Parang inaagawan siya ng pensyon. Parang sila na napag-asahan. Siya nakakumukuha ng pensyon. Gago talaga. May pagkaano yan, sabi ko, dupa nga eh. Ayaw nga. Sino Siya na dupang? humahawak ng ATM. Siya na Sino? nagpipensyon. Mantakin mong ginawa niya. Ganun na lang. Ay, kuya, Tatay Dante, kumusta ka na? Miss you na. Gawin mo pa ako sinungaling eh. Daan natin sa maayos. Pag nadinig yung boses ko niyan, Wala naman akong purpose kay Tatay Dante. i-up na niya. Tuwang-tuwa si Tatay Dante mo, kilala ka nga eh. Kaya nga ayoko nga nagsisinungaling ako. Bulak bibig ka niya. Sabi, tira pa. Tatanungin ko kung, Ate Nida, pwede bang makausap ni Nanay Siling si Tatay Ay, Dante? patay na. Wala na. Ayoko nagsisinungaling ako, Nanay. Oo, ikaw ang kausapin mo si Kuya. Ano sasabihin sa akin, Ate Dina? Tay, kumusta ka na? Ay, tuman-tuma kaya mabuhay ang dugo niyo. Ay, oo nga. Oo, pag nakausap na kayo, pag mabitiwan, kausapin mo si Nanay Siling, miss na kita. Ganun na lang. Tapos, Tatay Dante, padala mo naman ako. Ayun, biroy mo ganyan. Ay, ayos ka lang dyan. Hindi ka nagugutom. Yung gano'n lang ba? Oo, ha? Tapos, namimiss ko dang imamasas. Uwi ka na Maynila. Ayaw mo na Maynila. Gano'n mo lang kaya, ano? Gagawin mo pa akong sinungaling eh. Mulakan bibig nung nandito siya. Si Nida, hindi ako kausapin. Ibaba niya lahat yung cellphone. Sabi ko sa'yo. Kasi, mahirap din yung ginagawa ni Ate Nida kasi naalagaan niya si Tatay Dante. Dapat dahil kapatid niya yun, dahil si Ate Nida ang may power ngayon mag-alaga kay Tatay Dante, siyang hindi biro mag-alaga, may sakit ha, hindi biro yun. O magpapaalam ka ng maayos. Ba na raw siya. Tapos Raw lang yun. Sino nagsabi sa'yo? Yung bayaw ko. Taga saan po yung bayaw mo? Sa Alaminos, magkalapit yung mga anak niya nag-aaral doon, malapit kay Kuya Dante. Ginalaw daw, umiyak siya. Kailan niya po sinabi na, na kuba na si Tatay Dante? Kailan niya huling nakita? Nakikita sa vlog. Matagal na po yun. Wala nang vlog si Tatay Dante. Yan na nga. Kailangan, kung gusto mo siyang makausap, Nagugutom idaan na natin nanay sa maayos na pag-uusap. Ayoko yung may halong pagsisinungaling. Ikaw lang, kikausapin mo lang. Hindi nga pwedeng ganyan eh. Hindi ko naman asawa yun para tawagan ko. Minas, ang laki ng hirap mo dun Muntakay mo lahat ng nilalamutak ng kabatawan niya. Ikaw ang lang nagmasas ng gano'n sa kanya. Ginaganyan-ganyan mo yung paa niya. Laki ng hirap mo dun Natutuwa yun pag nadinig ka. Marang mabuhay dugo. Hindi, hihingi tayo ng permiso kay Ate Nida. Ikaw, oo. Ate Nida, pwede ba makiusap si Tatay Dante? Kasi sabihin nakatabi kita. Ay, magagalit sa akin yun. Sasabihin ko, kakausapin ko siya. Tapos, biglang ipapasa ko sa iyo ang cellphone. Isipin mo kaya. Isipin mong magiging lagay ko. Una, sasabihin natin, Nida, bastos naman ni Fe. Sabi niya, siya lang kakausap. Pero kung sabihin ko na ang totoo na, Ate Nida, si Nanay Siling, may number kay Tatay Dante na kinuha niya. Baba niya lahat. Gusto niyang makausap si Tatay Dante. Ibaba niya lagad yan. Hindi niya sasagutin ikaw. Nag-aano ka kasi kaagad. Nangyari na. Matagal na po na panahon yun. Kasi nagja-judge ka na agad. Pinatawag kay Jojo. Alam mo na dinig ako. Binaba niya. Hindi mo na dyan? Napanood ko po yun. Nakausap niyo po siya. Sabi niyo pa nga, sige na. Mag-iingat ka na lang dyan. Gumanong ka. Napanood ko yun. Pinayagan ka naman makausap. Hindi. Kunwari natutulog siya, sabi. Tapos, wala na. Binaba niya. Oo. Tapos talaga huwag mo na akong isali sa mga palihim-lihim mo. Ngayon, ang buhay ngayon, kailangan nakikipag-usap ng maayos. Nakikipag-deal ng maayos. Ganun po. Hindi pwede na tawag mo siya, ganito. Lalabas pa akong sinungaling kay Ate Nida. Tapos madidismaya siya sa akin na personal lang yun. Wala akong vlog. Isa lang cellphone ko. Paano ako maka-vlog? Subukan mo lang Pagka dapat ganun po kasi parang imagine mo yung obligasyon mo ay kinuha ni Ate Nida. As in,
obligasyon yung Alam mo sa pag-aalaga. barangay? Hindi, makinig ka muna, nanay. Yung pag-aalaga sa isang may sakit na hindi Hindi mo siya ito saan makalakad. hinakaw si Kuya Dante mo. Hindi nga po. Hindi mo ba nag-itsure? Ang ibig ko sabihin, nanay, kahit ginawa niya yun bilang kapatid, mahirap mag-alaga ng may sakit. Hindi ka pwedeng umalis ng gusto mo lang. Kailangan mo siyang bilhan ng pagkain. Kailangan mo siyang ipaglaba. Kailangan mo samahan sa kubeta. Kailangan mo paliguan. Ang hirap-hirap nun. Oo nga, matagal na, pero asawa mo pa rin. Kaya nga po, ang obligasyon mo bilang asawa ay napakabigat na kinuha ni Ate Nida na ginagampanan niya. Dapat magsimula kang makipag-deal kay Ate Nida. Wala! Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na si Ate Nida ay kapatid ni Tatay Dante. Kailangan mong tanggapin sa sarili mo na ang asawa mo ay may kapatid. Ano bang nakikita ng mga nationwide na nakikita? Maraming ganyan na nakapatid. Ginawang mag-asawa yung kapatid Hindi, eh. hindi mag-asawa yun. Pangit! Ang contents nila. Hindi O, ko saan niya nakita. dapat dalhin si Tatay Dante? Ha? Sino ang dapat mag-alaga sa kanya? May rami. Sino? At Katulad nino? Sinong magtsatsaga mag-alaga Ang kay Tatay purpose ni Dante? Nida, pahirapan lang yung si Dante. Namatay niya alaga niya eh. Namatay na yung kapatid, hindi mo lang alam. At alam natin ni Kuya. Sinong kapatid niyang namatay? Dalaga. Babae. Layla niya. Kinukulong sa kwarto, walang pagkain. Ibig mo sabihin, Sabi niya, oo. Ibig mo sabihin, may Ate kapatid niya. na siyang inalagaan, namatay. Oo. Ilang taon niyang inalagaan? 30 years. 30 years. Tapos yun na si Kuya Dante, lupay-pay na si Kuya Oh, Dante. Parang ibig gano'n na rin siya. makinig ka nanay. Ibig po sabihin, 30 years siyang nag-alaga. Oo, parang Ibig buwan sabihin, na. 30 years na may sakit. Oo, nag-alaga Oh. siya. Aba, kung Hindi na kung bawian siya ng buhay sa 30 years, swerte na niya kasi may sakit siya. Hindi biro mag-alaga ng may sakit. Tapos gano'n na naman si Kuya Dante mo, apatay. Ay, oo nga. Ayak, Ang mayayaman nga, nanay, Oo. kahit ilan-ilan pa ang katulong pag mamamatay na, pag hindi na kaya ng katawan, namamatay eh. Pero kinaw si Kuya Dante mo, nakatayo na. Gano'n na yung katawan ha. Oo. Speaking of, naalala ba nung kinaw sa barangay? Parang ninakaw mo. Sabi ko sa'yo eh. Yan Alam ang, yun. yan ang problema natin, Parang ninakaw nanay. yan ano? Noon. Paano? Yan ang problema natin. Pero Kasi, makiramdam ka lang. Hindi ko na makukunin. So, Kuya Tatay, dati kumusta ka na? Yung ganun ba? hindi mo nga na-appreciate yung pagod na Tinida eh. Dapat ma-appreciate mo yun Ay, eh. nako. Alam mo, pag may nangyari sa kanila, wala na kung pakialam. Kinuha na yan, ninakaw niya. Wala tayong ano sa'yo, nanay. Hindi, ipabayaan ko na lang siya. Mag-discard kung anong hirap niya. Kung nga hindi siya magbabago. Hingi yan tawad sa akin. Sabi ko sa'yo, pag nakarama na yun, masakit na daw yung paa niya ngayon eh. Sing sa kaya naman nakausap. Nung nandiyan kami sa Greenfield, Matagal na pala hindi ko na kaya. Sabi niya, masakit ang paa ko. Kinuha ko yan, hindi yan makatayo. Kami dalaw ni Ate Nick mo. Talagang parang may kulid siya maputla. Hindi talaga makatayo. Hindi mo naman siya kayang alagaan eh. Ay, ano ka? Malakas na yung kinuha. Ano ipapakain mo? Ah? Ano po ipapakain mo? Eh, eto, yung mga sponsor ko. Ewan kung wala ka na May sponsor. pension siya. Oo, kasal kami. Kung talagang gusto mong makita ang kalagayan ni Tatay Dante, nagpupursigi ka na chicken siya kung saan siya Mayroon ang pila. nakalugar. Ay, alam kong punta. Oo. Ngayon, kung talagang concern ka sa kanya, pupuntahan mo yun kahit walang nakakaalam. Pupuntahan mo, i-check mo, patatayuin mo. Ngayon, pag nakita mo na tama yung hinala mo, ibig sabihin, pwede mo siyang kunin dahil tama yung hinala mo, hindi na makatayo. Alam mo hindi na kasi, kung nangyari sa pang-alat, alam mo, nagpunta kami dyan. Magpunta ka rito, kukuha ang barangay, papulis kita. O, kasama ko sa ate, hindi ko kasama pa yung anak. Umiyak sa akin, umakap sa akin. Oo, nung dumating siya, wala siya eh. Nadam na namin si Kuya Dante mo na malamig na eh. Nakahiga lang sa pang-alat eh. Buti dumating kami, ayaw ko patay na siya noon. Binangon ko siya. Iniwan ni Nida eh. Ano gusto mong malaman kay Tatay Dante? Ano lang, eh di kamusta ka na tatay? Ganun lang ba? Ikaw, anong Ah? gusto mong... Eh di, Di ba, ayos- makausap mo si Tatay Dante? Anong gusto mo sabihin? ayos ka lang dyan, darling, magpakalakas ka. Kung maglalakas ka na, tatakbo ka ng Maynila. Yung ganun ba? Dito yung nagtrabaho, 17 pa lang. Pumapasok ng boy lang hindi sa Lagro yan. Hanggang na regular ng City Hall. Ganon siya kahirap. Tapos nung, hindi yan pinapunta ni Nida, hanggang 35 years na kami. Nagpunta na si Nida nung mag-retire na. Ako humahawak ng pira niya. Sabi niya, mantakin mo niya, within 35 years, hindi yan pumunta sa akin. Nung alam na pinsyo yung kapatid niya, sinabi niya, ikaw maghahawak siyang pira. Siya daw magtatago. O kita mo? O ano maramdaman mo? Sinabi talaga yan. Hindi, may galit ka lang kay ano eh. May galit ka lang kay Ate Nida eh. Binablog na naman ako. Ha?
May galit ka lang kaya Tinida. Ayusin mo na yan kasi senior na kayo. Kailangan mo makipag-deal ng maayos kay Ate Nida. Nandito si Tatay Dante mo, dito kami, itong mga bata na to, kami magbabantay. Tatay ni Grislin yan. Ang aksidente kasi, hindi mo alam talaga yan. Ang buhay natin, kanya-kanya tayong, kanya-kanya tayong istorya sa buhay. Okay. Kung ano ang binigin ni Lord, is kung ano ang buhay natin, o yung kwento ng buhay natin, kung ano tayo. Yung aksidente, o ano ang darating sa atin, yung ganun. Si Kuya Dante mo, dumating aksidente nga sa kanya, nadapa siya, napahiga siya. Yun. Pero, alam mo, nagtrabaho yan within 35 Hindi bilang pumapasok ka, 18 lang ide. Tapos hanggang 35 years siya. Pinagtiyagaan ko, makisama ka talaga. Sa hirap, kahit hindi kayo makakain, gutom, maghanap ko ng para mabuhay kayo sa Manila. Feeling mo ba, kaya ka pang buhayin ni Tatay Dante ngayon pag bumalik siya ng Maynila? Malay mo, kung hindi naman linamsam, lansam nga, ubos na nga. Yung mga sponsor ko na lang, kung tumulong later naman, is kung mayroon siya talaga. Siguro, galit nga sa'yo mga sponsor ni Tatay Dante kasi... may sponsor. Kasi sinasaktan mo daw siya eh. Ang balibalita na yan, nakita niyo naman sa vlog, is hindi totoo. Ginawa ko yan kasi maghapon siya natutulog, magdamag. Kung isang asawa is hindi siya gumagalaw, mag-alala ka. Kaya magagawa ka ng paraan para gumaling yung asawa. Mupukpuk ako, pukpukin mo kung ano ang ipukpuk mo sa dingding o sa bato o sa kahoy, mawala yung pagod mo, wala yung stress mo. Yung hindi mahirap, yung tatama mo siya. Doon ka makasukan. Hindi mo naman tinamaan kaya walang kaso yun. Walang ebidensya nun talaga. Ginawa yung ko pananakot, walang kaso. Ha? May kaso yun, nananakot ka. Kasama sa bahay, magmula umaga, matutulog. Pagdating ng alas 6 ng gabi, tulog pa rin. Kinabukasan, tulog pa rin. Syempre, kung ano nakita mo naman, paningin mo, bangkay na. O, diba? Ay, natutulog yung anak mo. O, sige na. Di ba nga nanay? Ano? Kung pupunta si Tatay Dante, wala kang ang ipapakain sa kanya kasi nung nakaraan, sabi mo, pumila ka pa sa truck ng 2 kilong bigas. Oo nga. Ano ipapakain mo? Wala kang ulam. Andyan yung mga, may sponsor. Wala, hindi kayo bibigyan ng sponsor. Pag kinuha mo si Tatay Dante, ibig sabihin, kaya mo siyang buhayin. Hindi mo na kailangan ng sponsor. Kaya mo siya kinukuha. I sacrifice myself to love. Hanggang makakayanin mo. Love yan eh. Kayanin mo ang magagawa mo. Ikaw na lang ang naglalab eh. Ikaw na lang kasi ang nagmamahal. Iniwanan ka na, hindi ka na nga mahal. Si Katirapi na lang magmamahal sa'yo. Tapos, syempre, kung talagang buhay is Islam, syempre kung may pinakikisamahan kayo, mag-asama kayo, tapos hindi na nawala. Sa ibang, mag-asawa, hindi kaya ng babae, magwawala yan, mabubuang pa. Oo, diba? Buti ako matatag ako. Pagdadasal, bandang huli, sabi ng isang idol na sira ulo ako, doon nabaliktad si idol, siya ang nasiraan ng ulo. Masama yung sisiraan mo yung kapwa mo na hindi totoo, na walang ebidensya, nasira ulo yung tinutulungan mo. Kung paano kung sa kapitbahay ang nagsabi? Paano kung makalampag ka? Pero hindi sila kasi makakasilip. Hindi sila makakita kasi nakikiramdam lang sila, pero lumalabas ako ng sira ulo. Nung nilabas siya, nakita na nakatayo siya. Oo, sabi niya, ano yan? Sabi nga ganun, kay Guru Pinisiling. Dumating isang idol, ipapa-x-ray sana, at saka titingin siya, wala naman siyang gas-gas. Ginawa ko talaga yan, kasi talagang gusto ko, tumayo siya. Hindi siya tumayo tumayo siya hanggang tuwing umaga na yan, ang gawin ko. Yan? Ihanda ko yung pagkain niya. Ihilamusin ko. Ihanda ko yung paligo niya. Hindi ba hirap? Tapos exercise. Pakainin ko muna yan ha. Pupunasan ko pa yan umaga-umaga. Parang bibi. Tapos kakain na yan. Ang ganang kumain kasi napunasan na yan. Tapos, kalampagin ko yung kahoy at saka dingding kong hindi siya bumaba. Exercise yan. 1, 2, ganyan hanggang tuwid na yung likod niya. Hanggang lumakad na. Ginawa ko yun ng 6 months. Umiikot ang tao. Yan, nakikita ako, umaga-umaga, in-exercise siya. So, 1, 2, dito tuwid na. Kinuha ni Idol, kumain siya sa labas. Ubos yung kinain, kumain silang dinuguan.
Oh, hinaya ni Idol yan. Lakad na. Bilis, pataas. Puntang school. So, hindi ako magwala. Nagdasal ako. Kasi ang kasama niya barangay eh. Taga-barangay eh. Kasi ayaw maniwala sa'yo ng barangay. Kilala ko yung mga barangay. Ay, ba't pinayagan nilang mangyari? Nagpapatulong yung Nida na yan. Na, yung DSWD at saka yung pastor, nagpapatulong siya para makuha si Kuya Dante mo. Kasi Nabigla nga ako po, nanay, doon sa bahay mo, saan ba natutulog si Tatay Dante? Di ba sa labas? O sira na rin yung higaan kasi doon. ginawa ni, Mas okay na nga yun na yung nandun si Tatay tulong Dante. ni, excuse me, tulong ni ma'am, sponsor, sponsor na yan, Red Diamond ba? Ang bandang huli ho, na ibablog ako ng isang ano na yan, siniraan ako, ito ako, na hindi ako marunong maglinis, sira ulo na ako. Totoo naman, napakadumi naman ang bahay mo dun eh. Ma'am? Nung hindi biro, yung doktora ka, pero, hindi tama yung ginagawa niya. Mantakin mo yung isang tao na yan, bibili siyang gamot, siya magpapainom sa asawa ko. Inaayawan ko na. Kaya, siniraan na niya ako, na ako ang buang, at di na matino. At, nananakit ang asawa. Siniraan niya na ako. Kasi hindi ko na matanggap yung, hindi biro yun ma'am, na siya ang magpapainom ng gamot sa asawa ko. Hindi pwede sa isang asawa. Araw-araw yan, siya magpapainom. Kung natigok yung asawa ko, saan ako kukuha ng pamburol niya? Yan. Kaya yan ang nanira sa akin noon, ma'am. Nasabi niya, pag alis na itong asawa niya, pati bahay nito, wakwakin ko na. Paalisin ko na si Tatay Dante, ipaupahan ko na. Ido na sa kabilang bahay kasi buang na si Nanay Siling. Ibandang huli, isang linggo po, nagdasal ako, nabaliktad po siya ang na-hospital. So, si Lord nandyan, gumagabay sa atin. Oo. Ang isang tao, pag naninira sa kapwa, mali. Pangit yung ganon. Nababaliktad siya. Siya ang nasira. Siya ang naging siraulo. Kaya, at talagang hindi biro. Nabaliktad. Kasi si Lord nandyan eh. Hindi tayo manira ng kapwa. Mali yun. Kasalanan yan. So, masakit para sa akin pero matatag pa rin ako ang pagdasal hanggang ngayon na sana si Tatay Dante lumakas. Pag-asa pa kasi nagpakahirap siya at happy later siya. Happy na siya. May bahay na siya doon eh. Ang isang may tao, taga-silbi siyang kapatid. May taga-alaga. Nakita ko po ba na then mga lasing biro ang tao doon. Umiikot ang palaisdaan, napakarumi doon. Maraming dumot. So, ang virus na langhap niya. Mas maraming ang virus, mami, sa bahay mo eh. Hindi, mataas yun. Hindi ka naglilinis. Ang dahon, abuno yan. Then, abuno, pero pag yun. nabulok with virus, abuno. bacteria. Ang doon sa akin is walang kanal na maamuyin. Ang malamok. isipin nyo, kanal. Oo, na mabaho. Kasi dumanghap yan is virus yan. Ay, yung maruming paligid. Hindi ba virus? Yung dahon, hindi abuno yan. Oo. Hindi ko nga kayang tumira nanay sa bahay mo eh. Hindi ko kayang tumira doon. Ano yan? Madumi. Kasi, alam mo naman ang sitwasyon. Kita mo naman yung paligid ko. Puro garden, dapat ganyan, green na garden. Hindi black na mga payong-payong na nasira, So, mga harang-harang. May plano nga yung mga ayala. Ang ginagawa ko, lahat ng tanim ko is paso. Then yung dahon na hayaan mo na. Then yung kahoy, iniipon. Madumi ang bahay mo. Marumi. Pagpasok ko pa lang, mabigat na ang pakiramdam ko eh. Kaya ayaw ko pumunta dun eh. Ay, yung malaking bahay na yun, hindi ko talagang maano kasi. Marumi yung paligid mo. Alam mo, ang ganda linisin ng paligid mo na yun. Ang So, ganda hindi ka na lagyan ng mag-ikot. green garden yun. Hindi ka na mag-ikot kasi Bordosori na lang din yan. So, ang isipin mo, yung may gagatong ka, may kakabubuhay ka, pang araw